Baby, who are you looking at? An old friend. I never expect na makikita ko siya rito. We're not in good terms nung last time na magkausap kami. Gusto mo ba siyang lapitan? Sana. Kaso mukhang busy pa siya. Ang dami niyang mamimili. Akong bahala, baby. Just stay here. I'll be back. Lumapit si Kayden sa pwesto na itinuro ko at sa paglapit ni Kayden, nakita ko naman ang pagtulala ng mga kababaihan sa asawa ko. Hanggang tingin lang kayo. Miss, pwede bang pakiwin ko na lahat ng paninda mo? As in lahat. Ay, wow, yayamanin. Magkahalong pagkamangha at pagtataka naman na nakatingin sa ilis sa asawa ko. Umayo siya. Tama na yung nakuha na niya si Kian sa akin. Lalagasin ko talaga lahat ng buhok niya pag nagkagusto siya sa asawa ko. Sir? Kasi po, marami po ang gusto ding makabili sa akin. Pasensya na po kung hindi ko lahat may bibigay. It's okay. Ako na magbabayad na lahat ng bibilhin nila sa'yo. You can go ahead. Hindi naman makapaniwala yung mga mamimili sa narinig. Talagang tuwang-tuwa sila. Pati tuloy yung ibang bibili dapat sa ibang tindahan na kasiksik na rin sa paninda ni Elise para makalibre. Sobrang nagpapasalamat sila kay Kayden na kulang na lang ay halikan na ang asawa ko. Yung iba napapayakap at napapahaplos na sa kanya. Karamihan puro kababaihan na matatanda at dalaga. Para-paraan din. Umiiwas naman si Kayden pag mga chicks ang mga magtatangkang humawak at yumakap sa kanya. Kala mo tatakbong senador kung pagkaguluhan? Well, pinagpala naman talaga ako sa asawa. Pero hindi ko sasabihin sa kanya kasi baka lumaki ang ulo niya. Nang maubos ng paninda ni Elise, nagligpit at naglinis na rin siya. Doon naman siya muling kinausap ni Kayden. Thank you so much, sir. Dahil sa'yo ubos lahat ng paninda ko. May kailangan po ba kayo? Ano pong may paglilingkod ko? Yeah, actually, meron. Gusto ko kasing makausap ng asawa ko. Sana'y mapagbigyan mo siya. Sino pong asawa niyo? She's there. Itinuro ako ni Kayden kay Elise. Halata ang gulat sa mukha ni Elise at takot. Alam kasi niya na malaki naging kasalanan niya sa akin. Nakita ko siyang nahihiyang yumuko. Lumapit naman ako agad sa pwesto nila. Umawak naman sa bewang ko si Kayden para alalayan ako. Hey Elise, gusto sana kitang makausap. Pwede ba? Sige. Saan ba? Ikaw, kung saan pwede. Nakakahiya kasi pag sa bahay na tinutuluyan ko Masikip doon. Pwede bang doon na lang sa malapit sa dalampasigan? May mga bench doon na pwede natin pwestuhan. Kung okay lang naman. Okay lang sa akin. Basta makakapag-usap tayo na maayos. Nagtungo kami ni Elise sa sinasabi niya. Si Kayden at ang mga bodyguard ay nakapwesto naman hindi kalayuan sa amin. Tahimik at nakayuko lang si Elise pagkaupo namin. Hindi din muna ako agad nagsalita at tumingin muna sa karagatan. Francine, alam ko matagal at uli na. Pero gusto ko pa din humingi ng tawad sa'yo sa mga nangyari. Alam ko na walang kapatawaran lahat ng ginawa ko sa'yo noon. Deserve ko lahat ng kahirapang dinaranas ko ngayon. Hindi na ako umaasang mapatawad mo ako. At hindi na rin ako umaasang babalik pa rin tayo sa dati pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. At habang buhay, dadalhin ng konsensya ko lahat ng nagawa kong mali. Patawad talaga, Francine. Umiiyak na sabi ni Elise. Dama kong nagsasabi siya ng totoo at sincere. Nararamdaman ko ang bigat ng kalooban niya. Medyo pumayat nga si Elise ngayon pero hindi pa rin naitatanggi ang kagandahan niya. Napatawad na kita. Ha? Natuwa naman ako sa reaksyon niya. Mas magaan pala talaga sa kalooban kapag tuluyan ka nang nakapagpatawad. Napatawad na kita. Kayo na Kian. Matagal na. Masaya na ako sa buhay may asawa ko ngayon. Actually, gusto ko pa nga magpasalamat dahil nangyari lahat ng iyon dahil kung hindi ko kasama naging asawa ko ngayon. Hindi ko magiging anak yung mga anak ko ngayon. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Nagmahal ka na lalaki sa maling panahon at pagkakataon pero ngayon, sa palagay ko'y nasa tamang panahon na kayo ni Kian. Bumalik ka na sa kanya. Ikaw na ang legal. Ikaw rin baka mahuli ka at mag-asawa na yun ng iba. Nakangiti ko sabi sa kanya. Nakita ko naman ang pag-aliwalas ng aura niya. Kahit luhaan ang mga mata niya. Ngumiti naman siya sa akin. Maraming salamat, Francine. Sobrang nahihiya ako sa'yo. Salamat at napatawad mo na kami. Nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Mas makakatulog na ako ng maayos.
Maraming salamat talaga. Mas lalo namang umiyak ngayon si Elise. Niyakap ko naman siya. Nagkaroon man ng lamat ang pagkakaibigan namin, handa pa rin naman ako makapagkaibigan sa kanya. Hindi man kagaya ng dati pero at least may naging improvement. Bumalik ka na sa Cavite. Miss na miss ka na ni Kian. Hindi ko alam, Francine eh. Baka hindi na niya ako tanggapin. Baka galit siya sa akin dahil tinakasan ko siya. So, papayag ka na lang talaga na hindi mo man lang susubukan na makapag-usap kay Kian at papayag ka talaga na mag-asawa ulit ng ibang asawa mo? Ganun bang gusto mo? Hindi. Ayoko. Wala lang talaga ako lakas ng loob na humarap sa kanya. Baka ipagtabuyan niya lang kami ng anak niya. Bakit naman niya kayo ipagtatabuyan? Anak niya yun. Asan nga palang anak niyo? Baka nakikipaglaro na naman ang batang iyon. Malapit sa dalampasikan. Huminga muna siya ng malalim bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nung ipinagbubuntis ko pa kasi ang anak namin, pinagdudahan niya na sa kanya iyon. Isang beses kasi nakita niya ako na may kayakap na lalaki which is my childhood best friend. Dinadamayan ko dahil broken-hearted. Walang mali siya iyon sa amin. At dahil nga nakuha ko lang sa Kian sa agaw, hindi na siya nagdalawang isip na pag-isipan ako na baka naglalandi din ako sa iba. At iba talaga ang ama ng anak ko. Oo nga, naalala ko, nung malaman ni Kian na buntis ako, lagi niyang sinasabi na siya ang ama na ipinagbubuntis ko at binabaliwala ang pagbubuntis ni Elise. Yun pala nangyari sa kanila. Nakaramdam naman ako ngayon ng awa sa kanya. Hindi mo na siya pinakinggan ni Kian na makapagpaliwanag. Naiintindihan ko pero sana, mabigyan niyo rin ng chance ang sarili niyo na makapag-usap. Hindi ba siya hinahanap ng anak niyo? Hinahanap. Parang may pagkarebelding ang kumilos ang anak namin dahil gusto niya na magkabalikan kami ng ama niya at makasama namin araw-araw. Hindi ko naman may pangako sa kanya. Ayoko umasa siya na magkakabalikan pa kami ng ama niya. Sa bawat maling desisyon talaga ng magulang, ang anak lagi ang mas naghihirap. Hindi pa huli ang lahat, Elise. Maging matapang ka. Subukan mo para sa anak mo at para sa sarili mo. Oo, Francine. Gagawin ko. Maraming salamat talaga sa lahat. Napakabuti mo pa rin sa akin. Sana alagaan at mahalin ka ng tapat ng asawa mo. Bagay na hindi nagawa ni Kian sa iyo dahil sa akin. This time, sana'y bumawi sa iyo ang tadhana. Sobra-sobra pa. Elise, wala na ako ibang mahihiling dahil nasa kanya na lahat ng kailangan ko. Bawing-bawi na ako. Nagyakapan kaming muli bago nagpaalam sa isa't isa. Sobrang saya ng puso ko. Nawala na yung mabigat na bagay. Bago umalis ay hiningi ko muna ang cellphone number niya. Dumaan muna din kami saglit sa bahay niya para ihatid siya. Hindi ko na nakita ang anak niya dahil nasa labas pa. Umalis ako may ngiti sa labi. Buti na lang at bumalik kami dito sa Cabilao Island. Dito ako noon nagpagaling ng puso kong sugatan. Ngayon, dito rin kami nagkaayos na naging dahilan ng sugatan kong puso. Parang magical ang lugar na ito. Ano pa kaya ang dalang milagro ng lugar na ito sa buhay namin? Tinanong ni Kaden ang tungkol kay Elise kung paanong hindi kami naging okay noon. Habang naglalakad kami pabalik ay kinuwento ko lahat sa kanya. At ngayon, gusto na naman niyang sapakin ng ex ko. Hindi lang isa kundi bugbog daw ang gagawin niya. Ay naku, dapat nagdala ko ng gamot nito para sa Celtic eh. Pinalubag loob ko na nga lang siya eh. Sinabi ko na mabuti nga at nagloko si Kian. Kung hindi rin ako pupunta dito at hindi rin kami magkakakilala at magkakaanak. Kaya dapat pasalamat pa siya at naging siraulo si Kian. Kumalma naman siya sa isiping iyon pero busangot pa din ang muka. Pero may bumabagabag pa rin sa isipan ko. Bakit ganun? Si Elise at Alana pala magkapatid pero bakit kahawig ni Alana si Elvisa? Pero si Elise at Alana, bahagya lang na magkamuka. Parang si Elise ay kamukha ng nanay nila at si Alana naman ay kamukha ng tatay nila. Akala ko tuloy noon si Elvisa ang tinutukoy ni Alana na kapatid dahil mas magkamukha pa nga sila eh. Ewan, gumagana na naman ang pagiging marites ko. Itinago ko na ito sa baul eh. Hapon na makarating kami sa rest house. Naabutan naman namin ni Kaden na natataranta si Yasmin. Si Jopet naman ay may kausap na matangkad na lalaki habang hawak sa balikat yung batang lalaki na nakita ko kanina na nakatitig kay Faith. What happened, Yasmin? Naku, sir. Ate Francine, suntok po kasi ni Francis yung bata kanina. Dumugo ang labi.
Agad naman kami lumapit kila Jopet para alamin ang nangyari. Daddy pala nung bata ang kausap ni Jopet. Anak, what really happened? Bakit sinuntok mo yung bata? I asked Francis. Because she kissed Faith on her lips. Napasingap naman ako sa sinabi ng anak ko. Kita ko ang sama ng tingin niya sa batang lalaki na iyon, pero nakangisi lang ito na parang hindi nagsasisi sa ginawa niya. Galit na galit naman sa Kayden at gusto rin patulan yung bata. Ako nang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng anak ko sa anak niyong babae. Pasensya na talaga. Huminga naman ako ng malalim at mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ng asawa ko na kanina pa gustong manapak. Pagsabihan mo yung anak mo. Gigil na sabi ni Kayden. Mag-sorry ka sa kanila anak. Sila ang parents ni Faith. Sabi ni Mr. Ferrer sa anak niya. Yun ang narinig kong tinawag ni Jopet dun sa lalaki. Umayos naman ang tayo ang batang lalaki at tumarap sa amin ng maayos. Bahagya din itong yumuko na parang Koreano na bumabati sa amin. Kayo po pala, ang magulang ni Faith. Ako po pala si Ethan Ferrer, ang future son-in-law niyo po. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na boyfriend niya na po ako ngayon dahil nalikan ko na siya. Akin lang po si Faith at walang pwede umagaw sa kanya. Magandang araw po, Mama at Papa. O ba't talaga naman? Ikaw na walang hiya ka. Sino may sabi sa'yo na pwede na mag-boyfriend ng anak ko? Halika nga dito at nambasa pa kita. Gigil na sabi ni Kayden. Inawat naman siya ni Jopet. Ako naman ay napatulala sa sinabi ng bata. Grabe na talaga mga kabataan ngayon. Baka hindi pa nga tuloy ang batang ito tapos kumakaangkin sa prinsesa ko'y wagas. Napaka-possessive. Buwang na bata to. Natawa naman ang daddy nito. Pasensya na kayo sa anak kong ito. May pinagmanahan siguro. Nabighani kasi siya sa kagandahan ng anak niyo kaya binakura na agad. Hayaan niyo. Papaliwanagan ko siya. Pasensya na talaga mga sunbalae. Gago ka pala eh. Manang-mana naman pala sa'yo yung anak mo. Walang nakakatawa. Si Kayden. Sorry for that, Mr. Guevara. Pagsasabihan ko itong anak ko. Sorry kung naabala pa namin kayo. Ang sama ng tingin na mag-ama ko kay Mr. Ferrer at kay Ethan. Agad naman akong inakay ni Kayden pati na si Francis. Si Faith ay inakay Yasmin. Ay, napapabuntong hininga na lang talaga ako. Nanakaw na ang first kiss ng baby girl ko. Pasaway na bata yun. Damn that bastard! Ang tigas na mukha niya na nakawan ng halik ang prinsesa ko. Nadagdagan na naman ang pagkabadrip ng asawa ko. Nababadrip na nga siya kanina kay Kian dahil sa mga nalaman niya. Ngayon naman, ang paghalik sa anak niyang babae. Tapos, yung bad trip niya, sa akin niya ipuputok. Ilalabas. Ako lagan tagapagpaamo sa kanya. Maka-download nga ng Careless Whisper. Mula sa kakarampot na liwanag na nanggagaling sa lampshade at musikang nakakaakit, heto ko gumigiling sa harapan ng asawa ko na high heels lang ang suot. Bakit? Nagbabanta lang naman ang asawa ko na tatanggalin niya na bilang investor si Jasper dahil nalaman na niya na ito yung ex-suitor ko na pinagsasalosan niya nung honeymoon namin. Wala na daw siyang pakaalam kung malaking halaga pa ang mawala sa kanya kung sakaling umatras pa ang dalawang investor na kasama ni Jasper. At kung kapatid pa ito ni Jopet, wag lang daw magkaroon si Jasper ng rason na masilayan at makasama ako. O diba? Isip bata. Pera na, magiging bato pa. Nayayamot daw siya. Bakit daw kasi ako napapalibutan ng mga nakaraang tao sa buhay ko? Nakaraan na nga kasi, pinagsasilosan pa. Sa kanya lang naman itong dibdib ko na pampatulog niya. Wala namang aagaw. Kaya ngayon kinailangan ko ng ilabas ang alas ko. Prenactice ko pa ito ng ilang beses sa CR. Nanood pa ako ng mga professional tutorials. Kaya dapat tumalab sa asawa ko. Bago ko siya sinayawan ay naligo muna ako at kinuskus na maigi ang mga kasingit-singitan ko. I also made sure na mabango ako. Kahit saan parte man ng katawan ko, matapat ang ilong niya. Yung nakakahumaling na amoy lang ang inilagay ko sa katawan ko. Bala ko sana siyang igapos ulit pero hindi ko naisahan. Alam na niya ang pinaplano ko agad. Para ako ngayon nasa harap ng entablado at nagpa-perform sa VIP customer ko. Wala akong bullbazer ha? Yung maliit na kulot na buhok ni Kiffy? Inform ko lang kung hindi man yan ang nai-imagine nyo ngayon. Nakaupo si Kayden sa kama at nakasandal sa headboard. He is intently looking at me. Umiinom din ito ngayon ng hard liquor. Topless at tanging boxer short lang ang suot. I admit, he's so hot.
proud wife here. Ipinagpatuloy ko lang ang pagsayaw ng nakakaakit with matching biting lips pa. Sinadya ko rin na paalugin ang malulusog kong dibdib para mas lalo siyang maakit. At nagtagumpay naman ako dahil bigla itong napaangat sa kinasasandalan niya at napalunok ng laway. Tumalikod ako sa kanya at mas pinalambot pa ang bewang ko sa pagsayaw, emphasizing my butt. Hindi pa man din ako tapos sa pagsasayaw, naramdaman ko na siya sa likuran ko at ngayon ay nakahawak na sa bewang ko habang hinahalikan ang leeg ko. Ang ganda ng gising ko ngayon pero mas maganda ang gising ng asawa ko. Nakangiti ako nagmulat ng mata. Kanina pa kasi ako nakikiliti sa paghalik-halik ng mahal kong asawa. Good morning, baby. Let's have our breakfast. Good morning, my handsome panda. Parang mas bagay sa'yo yung may black eye. Ayun ka na naman. Ganda haba-habang usong, sabi ni Kayden. Cute niyang asarin. Binigyan ko naman siya ng mabilis na halik sa labi. Bumangon na rin ako agad at baka ako pa ang maisipan ng mokong na ito na ialmusal. Muli namang humilata si Kayden, pabalagbag sa kama. Nakahubot-tubad pa din ang asawa ko at may flag ceremony sila ngayon ng tropa niya. Ako na may tumayo na para makapag-shower na. Hinampas sabay pisil naman ni Kayden ang aking pangupo na naka-expose sa harapan niya. Kung kagabi may suot-suot pa akong high heels habang sumasayaw, ngayon ay hikaw na lang ang suot ko. Lantad na lahat, pati langit-langitan. Patapos namin makapag-shower mag-asawa, nag-breakfast na rin kami lahat. Bakit ba parang lagi na lang puyat itong si Yasmin? Nagtatampisaw kami ngayon sa dagat ng mga anak ko kasama si Yasmin. Naglalaro kami ng habulan sa tubig. Ang asawa ko si Jopet naman ay nag-iihaw ng isda. Barbecue, malaking pusit at hotdog para sa pananghalian namin. Mamayang gabi na ako maglalangoy sa dagat para presko. May mga ibang turista at bakasyonista rin ngayon. Holiday ngayon kaya mas marami nakabakasyon ngayon. Hindi naman kasi maitatanggi ang kagandahan ng isla. Bago magtanghalian ay nakita ko na naman ang cute na batang babae na kalaro ni Faith at Francis. Noong mga nakaraang araw, ipinakilala siya sa amin ni Kayden ng kambal. Mama, Papa, siya nga po pala yung classmate namin dati sa Cavite. Yung crush ni Francis? Oh, shut up, Faith. Nagsimula ka na naman. Hello po, Mama at Papa ni Kate at Francis. Ako po pala si Courtney. Diyan lang po ko nakatira sa malapit. Hello, Courtney. Ang cute mo naman, pati ang hair mo. Nanliligaw ba sa'yo si Francis? Ma, biro lang naman anak. Pikon ka naman agad. Binata ka na talaga, marunong ka nang mahiya sa babae. Oo nga naman anak. Pag gusto mo, bakuran mo agad. Papa! Nagmamaktol na sabi ng binata ko. Naku, halata naman kasi talaga na gusto niya si Courtney eh. Lagi siyang tulalang nakatitig kay Courtney. Mukhang maaga kami magkakaapo ni Kayden na. Niyaya na rin namin si Courtney na sumabay kumain sa amin. Pinabalutan ko pa ang magulang niya para may pasalubong siya pag uwi. At ang in denial kong anak na si Francis, pasimpleng inaasikaso si Courtney sa pagkain. Malaga si Francis sa kapatid niya, lalo na pag kumakain sila. Ipinaghihimay niya pa ng isda si Faith, ganun din ang ginagawa niya kay Courtney. Ipinagsasali niya din ang inumin sa baso. No wonder kanino siya nagmana. Ganun din kasi ang ginagawa ng papa nila sa akin. Ipinaghihimay niya pa ako. I'm so happy na napaka-gentleman ng boys ko. Matapos kumain ay umupo muna kami ni Kayden dito sa bench. Ang mga bata naman ay gumagawa ng castle sa buhangin kasama si Yasmin at Courtney. Naisipan ko silang kuhanan ng video at pictures bilang remembrance. Nag-video na rin ako sa kapaligiran para may remembrance kami sa napakagandang isla na ito habang bata pa ang mga anak ko. Stay away from her! It's Francis. Pinapalayo niya ang tatlong batang lalaki na lumapit kay Courtney. Mga kaibigan ko sila, Max. Isalin na natin sila. No, sa amin ka lang ni Faith makikipaglaro. No other boys. Galit na ani Francis sabay hila kay Courtney at Faith palayo. Nakabusangot ang mukha ni Francis habang ang dalawang batang babae ay nagtataka sa ikinikilos niya. Alam ko na yung mga ganyang galawan eh. Manang-mana talaga sa pinagmanahan. Lahat ng yun ay nakuhanan ko ng video. Natatawa naman ako sa kanila. Imagine 6 years old lang ang mga yan. Ano bang problema mo, Francis? Gusto lang naman nila makapaglaro sa atin ah. It's Faith. Oo nga. Saka mga kaibigan ko din yun. Gusto ko din silang makalaro. Ani Courtney.
You can play with other kids but girls only. Lalo ka na, Courtney. Ako lang ang boy na pwede mong kalaro. I'm not sharing what's mine. Understand? Napasinghap naman kami ng halikan ni Francis si Courtney sa labi. You're only mine, Courtney. Sabing muli ni Francis sabay talikod. Para-parahas kaming tulala sa ginawa ng anak ko at ang magaling niyang ama at si Jopet ay patawa-tawa pa. Oh, that's my son. Panchuchir pa ng damuho. Hindi ko na malayan na nai-record pala iyon lahat sa camera ko. Mukhang magagamit ko to sa future. Pasaway na bata yun. Inlababo na rin. Kinagabihan ay kinausap ko ng masinsinan si Francis at sinabi sa kanya na hindi tamang ginawa niyang basta lang paghalik sa babae. Siyempre dapat nagpapaalam muna siya. Pwedeng hindi na magpaalam kung girlfriend o asawa na niya. I'm sorry, ma. Sasagutin ko na muna siya para girlfriend ko na siya bago ko siya halikan next time. Ho, diba? Magaling. 70% dyan galing sa jeans ni Kayden. 30% lang sa akin. Nakahiga na kami ngayong mag-asawa. 10:00 na rin ng gabi at katatapos lang namin maglampungan. Maaga rin namang nakakatulog ang kambal pero ewan ko ba bakit yung bantay nila'y laging puyat. Habang nagpapatulog ako sa panganay kong si Francis, narinig ko naman ang pag-beep ng cellphone ko. Tinignan ko ito at nakita ko may text message sa akin. Kung gusto mo ko makilala, let's meet this Friday. Alam kong hindi mo na mapapatawad pa si Elise kahit kailan. Kaya gusto din kitang makausap. Mas lalo tuloy ako na curious kung sino talaga siya. Agad naman ako nag-reply sa kanya at pumayag. Hiningi ko na rin ng ibang details kung saan at anong oras kami magkikita. Bukas ko na lang sasabihin kay Kayden ang tungkol dito. Mahirap namang istorbohin ito sa pagtulog habang dumedede. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming muling nag-almusal. May mga kasambahay naman dito na nag-aasikaso sa amin. What's in your neck, Daddy? Is it the same with Mama? Nabilao ka naman ako sa tanong ng dalaga ko. Gosh, nakakahiya sa mga nanditong kasambahay pati na rin kay Jopet at Yasmin. Yes, my princess. It's the same with what I gave your mama last time. Your mama loves me so much. That's why he gave me this. It is called Love Bites. Oh, Ate Yasmin also have love bites. I saw it. It's all over her breast. Narinig ko naman ang pag-ububigla ni Jopet at Yasmin. Agad namang inabutan ni Jopet si Yasmin ng isang basong tubig. Natawa naman si Kayden sa sinabi ng anak. Okay, that's enough, baby. Finish your food. Sabi ko na lang dahil kitang-kita ko na ang pamumula ng mukha ni Yasmin. Sabi na nga ba may bantay sa lakay dito. Baka usap nga si Yasmin mamaya. Naku, huwag siyang papadala sa kamandag ni Jopet. Baka nahawa na yun sa kamanyakan ng amo niya. Panganay siya bigla. At teka, pagkakaalala ko may boyfriend itong si Yasmin Pero matagal na ata silang walang komunikasyon. Ginos ata siya na ewan. Nandito kami ngayon ni Yasmin sa bakanteng kubo. Kaming dalawa lang. Ang kambal ay si Kayden at Jopet ang nagbabantay. Nandito ulit si Courtney. Kalaro nila pero syempre bantay sarado siya ni Francis. Sabi niya nga ay sasagutin na niya muna si Courtney. Baka mamaya may girlfriend ang binata ko. Yes? Hindi naman sila nakikialam ako. Kayo na ba ni Jopet? Ate, hindi po. Naiiyan niyang sagot habang nakayuko. Gusto mo ba siya? Malandi na ba ako ate kung sasabihin kung gusto ko siya? Napangiti naman ako sa sinabi niya. Parang nakita ko sa kanya si Kian. Yung may boyfriend ka pero sa hindi inaasahan nakakagusto ka na sa iba. Hindi naman masamang magkagusto o magka-crush sa iba. Pero ang angkin din ang hindi naman sa'yo'y masama. Palayain mo muna ang isa at saka mo pagbigyan ng sarili mong maging totoong masaya sa pili ng taong gusto mo. Mas makakagaan sa pakiramdam at sitwasyon mo ang umibig ng malaya kaysa may tinatago. May nangyari na sa amin ate. Naging marupok ako at naibigay ko ng sarili ko sa kanya. Ngayon ay nilalamon ako ng konsensya. Hindi ko yun maibigay sa boyfriend ko nung hinihiling niya pero ganoong kadali kong naibigay sa bago ko lang nakilala. Naiiyak na sabi ni Yasmin. Ay, pag-ibig nga naman. Madalas dumating sa maling panahon at hindi inaasahang pagkakataon. I tapped her back saying that it's okay to cry. You know, yes, this place is magical for me. Huh? Bakit naman ate? She said while wiping her tears. Huminga muna ako ng malalim at tumingin sa malayo habang inaalalang nakaraan. Alam mo kasi, kaya ako iniwan ng ex-boyfriend ko at pinagpalit sa iba dahil hirap akong mabuntis.
May PCOS kasi ako. Though hindi naman ako bao pero hindi magiging madali ang makabuo agad. Tapos pumunta ako sa napakagandang lugar na ito. Pumunta ako dito luhaan. Umuwi akong may 5 bata tiyan. Di ba magical? Dito lang pala ako makakabuo ng bata. Ang galing naman pala ate. Kung hindi ka siguro pumunta dito, wala ka sanang kambal. Sa akin kaya, may mangyari din kayang magical sa akin dito? Anong plano mo ngayon, Yes? Hindi ko rin sigurado ate. Iiwasan ko na lang siguro siya mula ngayon. Kahit naman matagal-tagal na kaming walang communication ng boyfriend ko, wala pa rin naman kaming closure. Gusto ko muna siya makausap at makapaghiwalay ng personal. Mga lalaki talaga. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Yung social media niya, hindi mo ba alam? Ang paalam niya sa akin noon sa Maynila na niya ipagpapatuloy ang pag-aaral niya dahil doon na sila permanent natitira. Mag-uusap naman daw kami kaso after ilang months, hindi na siya nagparamdam sa akin. Sobrang tagal na niyang hindi nag-online. Kahit anong post, wala siya. So sobrang inis ko sa kanya, nag-deactivate na rin ako ng account. Pero kahit ganoon, umaasa pa rin ako na tatawagin niya pa rin ako sa cellphone number ko. Hindi pa rin ako tumatanggap na ibang manliligaw dahil para sa akin, boyfriend ko pa rin siya. Isang araw bago sila umalis, hiniling niya pa sa akin na ibigay ko ang sarili ko sa kanya. Kung alam ko lang na yun pala ang huli namin magkakasama, sana pinagbigyan ko na siya. Matapos ang pag-uusap naming iyon ni Yasmin, napansin ko na nga ang pag-iwas niya kay Dropet. Sa tuwing magtatangka itong lapitan o kausapin si Yasmin, ay agad na itong lumalayo. Hindi naman na nagpupumilit si Dropet na lumapit. Pasimple na lang niyang binabantayan si Yasmin at sinasamaan ng tingin ng mga nagtatangkang lumapit dito. Hanggang paligaw-ligaw tingin na lang siya kay Yasmin. Makalipas ang mahigit 1 linggo namin bakasyon ay back to reality na rin kami. Kahit nayayamot ang asawa ko ay wala siyang magawa kundi ang pakasamahan si Jasper sa tuwing pumupunta sa company. Sinayawan ko na siya ng bongga para lang ayusin niya ang desisyon niya sa buhay. Hindi ko naman nilapitan si Jasper para hindi naman magningas ang pagiging seloso ng asawa ko. Ang gwapo-gwapo na nga, nagsaselos pa. Pinagbibigyan ko na nga siya gabi-gabi kahit antok na ako para lang mabawasan yung sobrang pagiging seloso at isip bata niya. Ang anak ko namang si Francis ay mas naging tahimik simula nang umuwi kami sa Kabilao Island. Namimiss siguro ang girlfriend niya. Nagra-request pa nga si Kayda na mag-extend pa kami doon or doon na lang tumira pero hindi naman pwede. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng papa niya at napapayag siya na bumalik na kami sa Maynila. Tuwang-tuwa naman ang pamilya at mga kaibigan ko sa mga pasalubong namin, lalo na si Alice. Gusto niya rin daw makapunta doon. Ikinuwento ko rin sa kanila ni Billy ang mga kaganapan sa mga anak ko. Tawang-tawa naman sila dahil ang bata pa daw ni Francis possessive na. Dumadamoves na raw. Ipinakita ko sa kanilang pictures and videos na kuha ko. Uy, teka, ang cute naman ng batang to. Ito na ba yung girlfriend ni Francis? Oo, iyan nga. Boto naman ako sa kanya kung sino man ang magustuhan ng anak ko. Ay wow, sana all. May mabait na mother-in-law. Teka, bakit parang kahawig siya ni Kian? Tingnan mo. Napatingin naman kami ni Billy sa cellphone ko. Ganon din si Kian. Nakisilip na rin at oo nga. Kamukha talaga ni Kian si Courtney. OMG. Inagaw naman ni Kian ang cellphone ko na hawak ni Alice at pinakatitigan ng picture. Nakita ko na bigla siyang naluhat na lungkot. Ang baby ko. Umiiyak na siya ngayon. Baby mo? Anak mo siya? Tanong ni Billy. Tumango naman si Kian habang umiiyak pa rin. Nasaan siya, Francine? Please sabihin mo sa akin. Gusto ko siyang puntahan. Ang mag-ina ko, gusto ko na silang makita. Nagmamakaawang sabi ni Kian. Naalala ko naman bigla na nakita ko nga pala si Elise doon. Pero hindi ko alam na si Courtney pala ang anak nila. Si Courtney na binabakuran ng anak ko. Nalintikan na. Hindi nga kami ni Kian na nagkatuluyan pero baka yung mga anak pa namin. Pag nagkataon, magiging balae ko pang ex-boyfriend ko at ang babaeng naging dahilan ng hiwalayan namin. Good luck talaga sa asawa ko kung papayag siya. Ngoy, advance mag-isip. Francine, please tell me. Sa pag-iisip ko, hindi ako agad nakasagot kay Kian. Layo kasi agad ng narating ng eksena sa utak ko. Sa Kabilao Island sila, Kian. Ibibigay ko sa yung cellphone number at address ni Elise. Nakita ko siya doon at nakausap. Hindi ko lang alam na anak niyo pala si Courtney. Gusto ko rin niya makausap. Courtney Elizabeth. Yun ang pangalan niya. Maraming salamat talaga, Francine. Hulog ka ng langit. Salamat. Salamat. Sa sobrang saya ni Kian ay bigla niya akong nayakap.
Wala namang mali siya iyon, ni hindi man lang ako nakaramdam ng spark. Wala na talaga ako nararamdaman para sa kanya. Stop hugging my wife! Kung ayaw mong paduguin ko ulit yung nguso mo. Naitula ko naman agad si Kian pagkarinig sa asawa ko. Masyado naman. I'm sorry, sir. Masyado lang ako natuwa dahil alam ko na kung saan hahanapin ang mag-ina ko. Sorry po talaga. I'm warning you. Banta pa ni Kayden. Hinapit naman ako ni Kayden sa bewang at inakay palabas ng department namin. Pinagtitinginan tuloy kami pero si Alice parang kinikiliti. Pagkalabas namin ay agad naman kaming sumakay sa private elevator pero si Jopet hindi sumabay sa amin. Nakita ko siyang pumindot sa kabilang elevator. Tuluyan na nga pala siyang iniiwasan ni Yasmin. Kahit minsan ay nagkakasama-sama kami. Parang hindi nag-exist si Jopet sa paningin niya. Pinindot naman ni Kayden ang floor papunta sa office niya. Pagkasara ng elevator ay agad naman ako sinunggaban ng asawa ko ng halik sa labi. Halik na mapagparusa. Halos hindi na ako makahinga dahil ayaw niyang pakawalan ng labi ko na kinakagat-kagat pa niya. Baby, wait. Hindi na ako makahinga. I'm jealous with your ex. Sabi ng seloso kong asawa sa gitna ng halikan namin. Hinawakan ni Kayden na magkabilang gilid ng ulo ko para hindi ako makapalag at idiin niyang katawan sa akin. Nakapaglaban naman ako ngayon sa kanya ng halikan. Maya-maya pa'y bumukas ng elevator nang hindi namin namamalayan. Nanlaki naman ang mata ko nang makita ko may mga nakatingin pala sa amin. Tinutulak ko naman ang dibdib ni Kayden para humiwalay sa akin kaso ang tigas. Ang higpit pa rin ang yakap niya sa akin. Sir, sorry to disturb you and Ma'am Francine pero andito na po kayo. Dinig kong sabi ni Jopet. Gosh, nakakahiya. Ilang beses pa ba kami mahuhuli nito? Humiwalay naman ang labi sa akin ni Kayden ng may ngiti. Para siyang manyak na nakaisa sa minamanyak niya. Hindi niya sinagot si Jopet at inakay na akong palabas ng elevator na parang wala lang sa kanya na may mga nakakita sa ginawa namin sa elevator.